lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Unti-unti na ngang nabubuo sa isipan ni Marge ang pagdududa laban sa kanyang asawang si Paulo. Matapos din bigyan siya ng babala ng kanyang biyanan na si Regina. Sinabi nitong si Regina dito kay Marge na wag umanong hayaan ito na masira at ma-fall out of love itong si Paulo sa kanya. Gumawa umano ng paraan si Marge para manumbalik ang kanilang relasyon dahil ang isang turikampo ay gagawa umano ng paraan para makahanap ito ng pagmamahal sa iba kung hindi nito makukuha ang kanyang pagmamahal na hinahanap sa kanilang mga asawa. Kaya naman itong si Regina ay tila concern ito kay Marge, lalo't naiintindihan niya kung ano ang pinagdadaanan ngayon ng kanyang anak. Kaya sinabi nga nitong si Marge sa kanyang mother-in-law na ginagawa umano niya ang lahat, ngunit hindi niya masisisi si Paulo kung sumama ang loob nito nang dinala nga itong si Jasmine sa ibang bansa nang wala ngang pahintulot, dahil ang nais lamang nitong si Marge ay gumaling ang kanyang anak at nanaisin umano ng isang ina na mapadali ang paggaling ng kanyang anak na si Jasmine. Bagay na naiintindihan nitong si Regina, kaya sinabi nitong si Regina kay Marge na wag sanang dumating ang puntong mabaling sa iba ang atensyon nitong si Paulo. Sana ay habang maaga pa ay ayusin na ni Marge at Paulo ang kanilang relasyon. Matapos ang mga pahayag ni Regina kay Marge ay dito niya napagtanto na marahil tama ang ina ni Paulo, kaya kinagabihan ay talaga namang gumawa ng paraan itong si Marge para makausap ng personal at mahinahon si Paulo, subalit hindi ito ang nangyari. Nagulat na lamang si Marge sa mga ginawa ni Paulo sa kanya na tila ba unti-unting nalagay sa bangungot ang kanilang pag-uusap. Dito na nakatikim ng tila mahigpit at brutal na yakap si Marge mula kay Paulo, na dito naman talaga ay ikinabigla ni Marge, kaya dito ay naudlot ang kanilang pag-uusap. Kaya kinaumagahan ay wala na nga si Paulo sa kanilang pamamahay. Nagulat man itong si Marge, ngunit ipinasantabi niya na lamang ito at agad siyang nag-ayos ng sarili, sabay punta sa kwarto ni Jasmine. Ngunit dahil ang anak ay tila gandang-ganda sa kanyang ina, ngunit subalit may kulang. Kaya mula sa drawer nitong si Jasmine ay dito niya ibinigay ang hikaw na babagay sa kasuotan ng kanyang inang si Marge. Kaya hindi nga nagpaalam si Marge na pupunta ito sa kumpanya. Palihim nga itong pumunta para sorpresahin ang kanyang asawa. Kaya naman sa pagpunta roon nitong si Marge ay dito siya nagulat dahil wala na nga doon ang mga staff. Hinahanap nga ni Marge ang kanyang asawang si Paulo at dito niya dinatnan sa kwarto na talaga namang kahit sino ay magkakagulatan. Wala kasing kaalam-alam itong si Marge na naglalampungan pala itong si Thea at Paulo. Wala ngang kamalay-malay ang dalawa na bigla na lamang pumasok ng naturang kwarto si Marge, kaya dito ay naalarma agad si Paulo. Agad siyang nagkunwari na tila nagbibisi-bisihan, kaya nagtataka itong si Marge kung bakit sa opisina pa ito kailangang maligo. Pwede na nga naman daw umano sa kanilang pamamahay, at ito rin ang unang pagkakataon na ginawa ito ni Paulo. Kaya litong-lito ang isipan nitong si Marge at tila gusto niyang questionin ang ginawa ng kanyang asawa. Habang patuloy ang pagtatago ni Thea sa labas umano ng naturang opisina nitong si Paulo. Kaya naman, nang napansin ni Marge na tila bukas ang bintana ng naturang opisina nitong si Paulo, agad niya sana itong pupuntahan, subalit agad siyang pinigilan nitong si Paulo. Sabay sabi na nais niya umanong makalanghap ng napaka-preskong hangin.
Ipinagtataka naman ito ni Marge dahil aircon ang naturang kwarto at hindi na kailangan pa ng preskong hangin para malanghap ito ni Paulo. Kaya dahil dito ay mas lalong tumindi ang pagdududa ni Marge, kaya sa pagkakataong ito ay ipinagwalang bahala ito ni Marge at umuwi ito sa kanila. Nabukasan, dito nga sinubukang lagyan ni Marge ng GPS ang cellphone nitong si Paulo para malaman niya kung saan nga ba talaga nagpupunta ang asawa. Kaya ilang oras ang nakalipas, tinawagan niya si Paulo habang si Marge ay papunta na ng opisina. Tinanong ni Marge kung nasaan si Paulo at sinabi ng mga staff na wala roon at meron nga raw itong importanteng pupuntahan. Kaya sa pagtawag ni Marge ay dito niya nakausap ang asawang si Paulo at tinanong kung nasaan ito. Ngunit tila ito ang magiging mitya ng mas tumitinding duda ni Marge dahil sinabi nga ni Paulo na nasa opisina umano siya at nagtatrabaho. Ngunit dito niya napansin na paano nagkaroon nang nasa opisina itong si Paulo gayong wala ito at ito rin ang sabi ng mga staff niya na umalis na ito kani-kanina lang. Kaya mas lalo nang tumindi ang pagdududa at hinala ni Marge kung kaya't tiningnan niya ang GPS ng cellphone niya at dito niya napagtanto na nasa hotel ang kanyang asawa. Agad niya itong pinuntahan kasama ang kanyang kaibigan at dito niya nakita si Paulo na may hawak-hawak na cellphone at katawag, ngunit ang babaeng nakatalikod ay tila pamilyar kay Marge dahil hawig na hawig nga raw ito ni Thea. Kaya dito sinabi ng kaibigan ni Marge na hindi kaya si Thea ang babae ng kanyang asawa. Subalit hindi pa ito partikular kaya sinabi ni Marge na ayaw niya munang pangunahan ang pagdududa ng kanyang kaibigan. Mas mainam kung makikita niya ito ng harap-harapan upang sa ganon ay malaman niya kung sino nga ba talaga ang babaeng kinakaladkad ngayon ng kanyang asawa na itong si Paulo.